Ginisang alugbati na may tuna. Bagong menu ni Kuya. So, tignan natin. Yan yung mga sangkap niya. Kamatis, sibuyas, bawang. Tapos may sili. Tapos, ayan yung tuna. Yan yung ilalagay niya mamaya. So, tignan natin guys. Lalo na kung mahilig ka sa mga luto-luto na mga basic na pagluluto sa bahay. Pwede mong gayahin to. Lalo na ngayong tagulan. 'Di ba? Madaling lutuin. So ayan, nilagay na yung mantika sa initan. Nung uminit na yung mantika, yung bawang, syempre, ilagay mo. Pero tulad ng mga sinabi ko dati, pwede mo ring iuna yung sibuyas. May nakikita kasi ako may mga ibang nagluluto, inuuna minsan sibuyas. Pwede rin naman kung ano yung way ng pagluluto mo. Pero si kuya, sa amin dito sa bahay, pag nagluluto, inuuna yung bawang kasi mas matigas yung bawang kesa sa sibuyas eh. So, ayan, nung nalagay na yung bawang, sibuyas, tsaka may nilagay din na rin siyang sili eh. Sinunod na yung kamatis. So, halu-haluin lang natin para mag-mix yung timpla niya sa bawat isa. And then, ang sunod na ginawa ni Kuya, naglagay siya ng paminta. Ayan. Yun yung paminta. Basta sundan mo lang. Basic na paggigisa lang to. Napakadaling sundan. Diba? Pwede mo ring subukan to guys. Ayan. Nung okay na, nilagyan na ng toyo. Para syempre, kung dadagdagan mo ng tubig para pag nilagyan mo ng konting sauce niya, hindi siya matutuyo. Ayan, pwede mo ding lagyan ng konting asin yan. Tikman mo lang konti kung yung sa panlasa mo, kung ano yung pwede mong idagdag na pampalasa niya. Tapos noon, pag okay na, nilagay na yung tuna. Ayan. Itaktak mo para maubos yung tuna sa lata. So, ayan. Pagkatapos mong itaktak, so, usually, at syempre, ihahalo mo. Pagkahalo mo guys, tignan-tignan mo kung tuyo ba siya. Kasi syempre, sa init natutuyo. Si kuya nilagyan niya ng kalahating tasa ng tubig para hindi matuyo. 'Di ba? Naalala mo kanina nilagyan ng toyo para hindi masyadong tatabang. Tapos sinunod ni kuya yung tangkay na malambot nung alugbati. Pwede mo ding isama 'yon basta malambot siya. Sayang naman kasi na itapon 'yon, eh pwede rin naman ihalo diyan. So ayan, tansya-tantyahin mo lang kung okay na yung luto ng alugbati, yung tangkay niya. Isama mo na yung dahon pag okay na. Si kuya, hindi niya ihiniwa yung dahon kasi syempre, pag nahalo na yan at pag naluto na yung alugbati, liliit na yan. Kaya ikaw, pwede mo rin siyang hiwain kung gusto mong mas maliit yung dahon ng alugbati. Pero liliit yan mamaya pag naluto, tignan mo. Ayan, nung naluto na, tignan mo, half cook lang yung niluto ni kuya sa dahon ng alugbati para siyempre hindi masyadong ma-overcook. Nung nakita niya na okay na para sa kanya, pinatay niya na yung apoy. Tapos yung sauce niya okay na. Tapos yung naluto na, nilagay na sa plato para ready to eat na. So sana guys, nasundan mo tong pagkaluto ni kuya na dahon ng alugbati na may ginisa sa tuna. Maraming salamat ka success at enjoy eating po. Salamat!